Sa panahon natin ngayon, mahirap nang makaipon, lalo na kung sakto lang ang kinikita. Pero kahit maliit ang ating sahod, may mga simpleng tips and strategies na kaya mong gawin ngayon para mapalaki ang iyong savings. Sa number 8, magbibigay tayo ng challenge na garantisado magpapalaki ng ipon mo. Pero before we start, kung bago ka dito, make sure to subscribe at paki-like na rin ang ating video. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, i-track ang gastos at mag-adjust. Kailangan maging priority mo na malaman kung saan ba napupunta yung kinikita mo. Kahit pa maliit na halaga yan, ay huwag mong basta baliwalain. Ang goal ng pag-track ng gastos ay para ma-identify mo yung spending habits mo at makapag-adjust. For example, sa 20,000 pesos mo na sahod, magkano ang napupunta sa bills or sa mga needs mo? Ilan din ang napupunta sa mga wants lang or luho? Malalaman mo rin dito kung ilan ang natitira sa iyong pera after mong mabawas sa income mo yung mga expenses mo. After mong ilista lahat, posible kasi na 8,000 pala ang napupunta sa bills at needs mo, pero 12,000 naman ang para sa luho at wants. Kaya ang ending, wala kang savings. Kaya dapat i-adjust mo yung pinagkakagastusan mo kada buwan at tanggalin yung mga unnecessary na gasto sa mga luho, sa bisyo, sa sugal, sa online shopping at mas i-prioritize yung savings mo. Number 2, pay yourself first. Basically, ito yung sahod mo para sa iyong sarili. Imbes na una mong binabayaran si Shopee, si Marlboro at si Emperador, ay dapat nagtatabi ka muna ng pera para sa savings mo. Effective din naman yung income minus expenses equals savings. Pero kadalasan dahil sa sobrang expenses mo, wala nang natitira pa ni piso para sa iyong savings. Sa pay yourself first na strategy, ang priority mo ay makapagtabi kagad ng portion ng iyong income para sa iyong savings. Kaya kung kumikita ka ng 20,000 pesos per month at kung 10% ng iyong portion para sa iyong savings, dapat itabi mo kagad yung 2,000 pesos mo bago ka pa mag-umpisang gumastos. Yan ang pay yourself first. Ang priority mo ay yung savings mo. Sa pamamaraan na ito, masisigurado mo na kahit anong mangyari ay makapagtabi ka ng 10% ng iyong income kada buwan, whether low income ka pa sa ngayon or kung lumaki man ito sa future. Aralin nyo lang yung mga online banking nyo kasi may mga setting dito kung saan pwede kayo mag-automatic magtabi ng pera kapag nakatanggap kayo ng sahod kada buwan. Pwedeng automated na nagsasend ito ng pera sa iyong savings account or yung iba sa mga digital banks na mas mataas yung interest na around 3 to 6% annually kumpara sa traditional banks. Number 3, pag-ipunan yung malaking gastos. Maraming taong nauubusan ng ipon dahil sa mga biglaang gastos o impulse buying. Ito yung biglang bibili ka pala ng flat screen TV, ng sofa, motor, iPhone, gadgets, branded na sapatos at iba pa. Nakakatuwa nga naman na bumili ng mga ganito, pero isipin mo munang maigi kung napaghandaan mo ba ito. Nakapaglaan ka ba ng savings para dito? Mas magandang approach sa mga ganitong malalaking gastos ay yung pagtatabi ng pera na dedicated para dito. Example, meron kang specific na savings para sa flat screen TV. So dapat yung pambibili mo sa TV ay galing sa specific savings na yon. Hindi mo ito iuutang o gagalawin yung main savings mo. Mas maganda rin na pag-ipunan mo ito para malaman mo na hindi ka lang nabibigla at talagang kailangan mo bilhin ang bagay na ito. Ang kagandahan pa, kapag pinag-ipunan mo yan, ay makapagbayad ka ng cash. So posible na ma-negotiate mo pa yung presyo. Malaki din ang chance na mas maliit na lang ang babayaran mo kasi nga cash. Or posible na pagkalipas ng ilang buwan ay mas mababa na ang presyo nito. O diba, mas maganda na pagplanuhan mo at pag-ipunan yung mga bagay na bibilhin mo. Kasi mas malaki yung magiging advantage nito sa iyo. May iwasan mo rin yung pagbili dahil lang na-hype ka o dahil lang sa bugso ng damdamin. Number 4, sundin ang listahan. Napaka-powerful ng pagsusulat o paglilista ng bibilhin. Bukod sa organize ka na, ay may iwasan mo ring bumili ng bagay na hindi mo kailangan. Kaya make sure na pag bibili ka sa grocery, sa mall o sa palengke, ilista mo na yung mga bibilhin mo. At dapat mag-stick ka dito. Huwag kang papadala sa mga free taste, sa sales stock at sa mga amazing deals daw, pero hindi mo naman need sa iyong bahay. Dagdag abubot lang yan at dagdag gastos pa. Number 5. Huwag itapal yung utang sa ibang utang. Ikaw ba yung tao na na-addict na sa mga loan, na porket nabigyan ka ng loan or mga pay later, ay ba, habot langit yung tuwa mo dahil may panggasta ka na naman. Maraming taong hindi na makalis sa ganitong cycle hanggang sa lumobo yung utang nila
Tapos mangungutang ulit sila para lang may pambayad sa naunang utang. Hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Kumbaga pinagpalit mo yung panandaliang saya na dulot ng pay later, pero ang kapalit naman nun yung pagbabayad mo buwan-buwan. Tapos may interest pa. Yan ang dapat mong iwasan dahil lalo kang hindi makakaipon at mahirapan ka makaalis sa sitwasyon na ganito. Kaya napakalaga na gawin mo yung number 1 hanggang number 4 kanina. Hindi naman kasi kinakailangan na umutang ka pa para lang mabili yung mga luho mo. Ang kailangan ay magkaroon ka ng sapat na knowledge sa pera at matinding disiplina sa paggastos. Huwag kang maging kampante na may kita ka buwan-buwan at na kayang-kaya mong magbayad ng utang. Pero paano kung bigla kang mawalan pala ng trabaho? At paano kung may iba kang priority na pagkakagastusan? Mas lalo ka lang mababaon sa bad debt. Number 6. Kumain at magluto sa bahay. Lumalaki lalong gastos mo dahil masyado kang nasanay sa mga online delivery at pagkain sa fast food o sa labas. Food is life, pero sa ngayon, mahal na rin kahit pagkain sa paborito mong fast food. Convenient nga ang online delivery, pero ang laki din ng gastos mo sa extra charges at sa delivery fee. Kaya dapat mag-aral ka na rin na magluto. Hindi lang para mas makatipid ka, kundi para rin makakain ka ng healthy. At kung nakatira ka pa rin sa bahay ng magulang mo, huwag ka nang maarte at kainin mo yung nilutong ulam ng nanay mo. Isa pang tip ay pagbabaon ng pagkain or kapag bago ka umalis sa bahay ay kumain ka muna para hindi na maging extra gastos pa yung pagkain mo sa labas. Number 7. Magbasa ng libro about finance. Hindi natatapos ang learning dahil graduate ka na sa school. Maraming tao na graduate ng college pero hanggang ngayon hindi pa rin marunong pagdating sa paghawak ng pera. Maraming kasi tayong hindi alam at maraming hindi na ituro sa atin. Kaya sa pag-consume ng mga finance-related na libro, ay for sure na mas lalaki yung knowledge natin patungkol sa pera. Hindi lang about sa savings at pagbabudget, pero ang kahalagahan ng pagkakaroon ng investment, pagbuild ng negosyo, bakit dapat mas marami kang assets kumpara sa liabilities at iba pa. Marami dito natutunan ko lang sa pagbabasa ng libro or pakikinig sa podcast o panonood ng mga educational videos. Karamihan ng tao binabaliwala yung financial literacy kaya kahit pa malaki na ang kinikita nila ay wala pa rin naitatabing pera. Learn to read books dahil mas magandang ito na yung kinukonsum mo kaysa naman puro ka drama, entertainment, games at kabastusan. Number 8. Luho Detox Challenge. Nauso yung social media detox o yung challenge kung saan hindi ka muna gagamit ng social media minimum ng 30 days. Now, imbes social media, pwede mong i-apply ito sa iyong spending habits at i-prioritize yung needs mo imbes wants. Sa number 1, dapat na-identify mo na yung pinagkakagastusan mo. Priority dapat yung needs katulad ng bills, food at transportation. Lahat ng wala sa kategory na ito, hindi mo dapat pagkagastusan. Kahit it's time to uninstall muna ng mga online shopping apps at iwasan yung mga bagay na magti-trigger sa'yo para gumastos para sa mga luho. Napakagandang challenge ito para sa iyo na makatulong upang malimitahan yung mga unnecessary spending at emotional buying. Ito yung isa sa mga effective way para masira mo yung cycle ng pagkasahod sa kinsenas, bili ng wants, tapos pagkasahod sa katapusan, bili ulit ng luho, and so on and so on. Ito yung magsisilbing reset mo at makatulong para mas magkaroon ka ng financial discipline. Bagong number 9, quick recap tayo ng money rules paano lumaki ang ipon kahit maliit ang sahod. Number 1, itrack ang gastos at mag-adjust. Number 2, pay yourself first. Number 3, pag-ipunan yung malaking gastos. Number 4, sundin ang listahan. Number 5, huwag itapal yung utang sa ibang utang. Number 6, kumain at magluto sa bahay. Number 7, magbasa ng libro about finance. Number 8, luho detox challenge. At number 9, find ways to increase your income. Ang long-term na sagot sa iyong problema ay ang paggawa ng paraan para lumaki pa ang iyong kinikita. Minsan, hindi na sapat yung pagiging matipid lang or pagbabudget para lumaki ang savings. Kasi ito ay short-term na solution lamang dahil kung mananatiling maliit ang iyong kinikita, sa paglipas ng panahon ay matatalo ka lang ng inflation. Maliit pa rin ang kita mo pero yung mga bilihin sa paligid mo mahal na. Tapos yung value ng pera natin mahina pa. Kaya imbes na magreklamo ka na maliit ang kinikita mo, try to find ways kung paano mo ito mapapalaki. Pwedeng sa pagkakaroon ng sideline, simpleng negosyo, o pag-discover ng new skills at opportunities na magpapataas pa ng iyong income.